Naramdaman niyo na ba ang kahihiyang tratuhin na parang kasambahay sa sarili mong tahanan? Ganoon ang naramdaman ko. Nang malaman kong may 200 imbitasyon sa kasal ni na Daniel at Julia sa aking bukid, nang walang paalam. Napakalaking kawalang galang. 40 taon akong nagtrabaho, nag-ipon para mabili ang bukid ko. Naging ilaw ng tahanan ako, ngunit tinrato nila akong walang pakialam. Para bang hindi ako ang naghirap, pero may pumitik sa kalooban ko. May lihim akong alas. Ang bukid na akala nila'y kanila, may nag-iisang may-ari. Babawiin ko ang aking dangal. At tuturuan ko sila ng leksyon na tatatak sa kanilang isip. Kung naramdaman mo na ring estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako, saan kayo nanonood, para bang sa kanila ang aking bukid. Pero nang araw na iyon, habang nakikinig ako sa taga-ayos ng bulaklak na nagkukuwento tungkol sa mga pulang rosas at arko ng seremonya, may pumitik sa loob ko. Nagtrabaho ako ng 4 taon para bilhin ang lupang iyon. 4 taon bilang katulong, naglilinis ng mga bahay ng iba, nagtitiis ng mga kahihiyan, iniipon ang bawat sentimo, at ngayon ay tinatrato ito ng sarili kong anak na para bang sa kanya. Binaba ko ang telepono na nanginginig ang aking mga kamay. Agad kong tinawagan ang pinakamalaking kumpanya ng kaganapan sa syudad. Available po ba kayo ngayong Sabado? Tanong ko na may ngiting hindi nila nakita. Perpekto. Gusto kong ipaarkila ang aking bukid para sa isang mahalagang kaganapang pangkorporasyon. Kung gusto nilang gamitin ang aking ari-arian, malalaman nilang may-ari ito. Sa loob ng 40 taon, bumabangon ako ng 5:00 ng umaga. 40 taon na naglilinis ng mga sahig na hindi akin, naglalaban ng damit ng iba, nagpaplansya ng mga baro para sa mga lalaking hindi man lang ako binabati pagdating ko sa kanilang bahay. 40 taon na nagtitiis ng kawalang galang mula sa mga amo na mas masahol pa ang turing sa akin kaysa sa kanilang mga aso. Sinigawan ako kapag nakabasag ako ng tasa. Binawasan ang sweldo ko kapag nahuli ako ng 5 minuto dahil sa trapiko. Lahat para sa isang pangarap na tila imposible, ang magkaroon ng sariling lugar sa mundo. Ang aking bukid na may 74 hektarya sa labas ng bayan, kasama ang puti nitong bahay-bukid, ang mga puno ng mangga at abokado. Ang malawak na balkonahe kung saan pinaplano kong gugulin ang aking ginintuang taon na umiinom ng kape ng payapa. Pinapanood ang aking mga bulaklak na lumalaki at nakikinig sa huni ng mga ibon. Naalala ko ang araw na nakita ko ang anunsyo sa dyaryo. Bukid, 74 hektarya, kasama ang bahay. Ang presyo ay tila isang malayong pangarap. Ngunit may nagsabi sa akin na ito ang aking pagkakataon. Nagtrabaho ako ng double shift sa loob ng 5 taon. Naglinis ako ng bahay sa umaga at mga opisina sa gabi. Magaspang ang aking mga kamay. Sumasakit ang aking likod. Ngunit ang bawat pisong naiipon ko ay naglalapit sa akin sa aking pangarap. Nang sa wakas ay nabili ko ito sa edad na 65, umiyak ako na parang bata. Akin ito. Bawat ladrilyo, bawat puno, bawat parisukat na pulgada ng banal na lupa. Nabayaran ko ang bawat sentimo sa pawis ng aking noo, sa luha ng pagod, sa mga taon ng aking buhay na isinakripisyo. Hawak ko ang titulo sa aking nanginginig na mga kamay. Ang pangalan ko ay naroon mismo, Aling Nena Morales, nag-iisang may-ari. Pero para sa aking anak na si Daniel at sa kanyang nobya na si Julia, simula ng araw na iyon, ito ay ari-arian ng aming pamilya. Para bang may naiambag sila maliban sa mga problema at gastusin. Hindi sila kailanman tumulong magbayad kahit 1 sentimo para sa pagpapanatili. Hindi sila kailanman nag-alok na ayusin ang sirang bakod o putulin ang mga puno. Pero dumarating sila tuwing weekend na parang sila ang may-ari ng lugar. Dumarating sila kasama ang kanilang mga kaibigan nang walang pasabi. Nagpaparty sila hanggang gabi. Nagiiwan ng mga walang lamang bote sa buong bahay. At umaasa na maglilinis ako na parang personal nilang katulong. Inay, pwede po bang magluto kayo ng makakain? Mas marami po kaming bisita kaysa sa inaasahan. Sabi sa akin ni Julia na may peking ngiting labis kong kinasusuklaman.
habang nakakalat siya sa aking bagong duyan na parang reyna ng lugar. At ako naman, parang isang hangal na umiibig sa aking mga anak, ay laging sumusunod. Naghanda ako ng pagkain para sa 10-15 katao na hindi man lang nagpasalamat sa akin. Naglinis ako pagkatapos ng kanilang mga party. Naghugas ako ng kanilang mga maruruming plato. Nililinis ko ang kanilang mga kalat. Laging nilulunok ang aking pagmamataas. Iniisip na ito ay isang bagay ng pagmamahal ng pamilya. Na ganito nabubuo ang mga ugnayan. Napakawalang muwang ko pala sa lahat ng mga taong ito. Gaano ako naging bulag upang hindi makita kung paano nila ako sistematikong ginagamit. Noong Martes ng umaga, dinidiligan ko ang aking mga kamatis. Nasisiyahan sa katahimikan ng umaga. Nang magring ang telepono sa unang pagkakataon. Isang lalaki na may propesyonal at magiliw na boses ang nagtatanong sa akin tungkol sa mga partikular na detalye ng kaganapan sa Sabado. Anong kaganapan? Tanong ko. Lubos na naguguluhan, hawak pa rin ang Jose, ang kasal ni na Ginoo at kinang Daniel at Julia. Sagot niya ng may lubos na gaan. Nakalagay po ang address ninyo bilang lokasyon ng seremonya at kailangan naming ayusin ang paghahatid ng mga bilog na mesa, upuan, mantel at ang floral arch para sa 200 kumpirmadong bisita. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanginginig ng husto ang aking mga binti. Kailangan kong umupo sa baitang ng balkonahe bago ako matumba. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na akala ko ay aatakihin ako sa puso doon mismo. May pagkakamali siguro, bulong ko, basag ang boses. Ngunit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong wala. Iyon lamang ang unang tawag ng isang bangungot na nagsisimula pa lamang. Sa buong linggong iyon, patuloy na dumarating ang mga tawag na parang patalim diretso sa puso. Ang caterer na nagtatanong tungkol sa 3-course menu na kanilang hiniling. Ang DJ na kumukonsulta tungkol sa sound system at sa romantic playlist. Ang kumpanya ng photography na kinukumpirma ang mga oras para sa family photos. Lahat, talaga, lahat ay may parehong impormasyon na nakasave sa kanilang mga schedule. Ang aking address, ang aking bukid, ang aking ari-arian bilang tagpuan para sa isang kasal na hindi ko man lang alam na umiiral. Sa bawat tawag sa telepono, mas lalong nadudurog ang aking puso. At ang galit ay lumalaki na parang apoy sa aking mga ugat. Paano nila ito nagawa? Paano nila pinlano ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay sa aking sagradong lupa nang hindi ako kinokonsulta? Para bang ako ay isang lumang kasangkapan? Para bang ang aking opinyon ay walang halaga sa mundong ito? Noong Miyerkules ng hapon, nang hindi ko na makayanan ang paghihirap, nagpasya akong harapin ang aking anak. Tinawagan ko si Daniel na nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Anak, kailangan kitang makausap ng madalian. Sabi ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking nanginginig na boses. Ano po bang nangyari, inay? Busy po ako sa trabaho. Sagot niya na may malamig, malayo na tono na lagi niyang ginagamit sa akin. Na para bang ang pakikipag-usap sa kanyang ina ay isang malaking istorbo sa kanyang perpektong araw. Tungkol ito sa kasal ninyo, nagawa kong sabihin. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagkumpirma sa lahat ng aking pinakamalubhang hinala. Ano po bang kinalaman ng kasal ko sa inyo? Tanong niya sa wakas na may kalamigan na nagpatigil ng aking dugo. Daniel, lahat ng vendor ay tumatawag sa akin. Ang bukid ko ang nakalagay ninyong lokasyon ng seremonya. Ang kanyang tugon ay lubos na nagbasag sa akin. Ay inay, nakalimutan ko pong sabihin sa inyo, pero huwag po kayong mag-alala. Wala po itong gastos sa inyo. Kami po ang magbabayad ng lahat. Kailangan lang po namin na handa na ang bahay sa Sabado at maghanda kayo ng kaunting pagkain para sa pamilya na maiiwan pagkatapos ng party. Para bang ganoon lang kadali? Para bang ang aking bukid ay isang libreng party hall na may kasamang katulong? Napakawalang imik ako sa pagkabigla. Ang telepono ay nakadikit sa aking tainga. Nakikinig sa sarili kong puso na nadudurog sa libu-libong piraso. 14 taon ng sakripisyo na nabuo sa nakalimutan kong sabihin sa inyo.
200 bisita, Daniel. Nagawa kong bumulong. Inay, huwag po kayong mag-exaggerate. Mga 150 katao lang po iyon. At tingnan niyo po ang magandang panig. Makikilala niyo po ang buong pamilya ni Julia na hindi niyo pa nakita. Ang magandang panig, para bang isang pribilehiyo na tapakan ng mga estranghero ang aking damuhan. Para bang isang pagpapala na gamitin ng mga estranghero ang aking mga banyo. Para bang isang kapalaran na mapuno ang aking bahay ng mga taong hindi man lang nakakakilala sa aking pangalan. Paano kung may iba akong plano para sa araw na iyon? Tanong ko, boses ko ay halos hindi na marinig. Anong plano po ang magkakaroon kayo, inay? Napakatahimik po ng buhay nyo. Bukod pa rito, mahalaga po ito para sa amin. Ito po ang aming espesyal na araw. Ang kanilang espesyal na araw sa aking pribadong ari-arian. Nang walang pahintulot ko. Nang walang partisipasyon ko sa desisyon, binaba ko ang telepono nang hindi nagpapaalam. Dumadaloy ang luha sa aking mga kulubot na pisngi. Ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng galit na napakalalim. Napakalalalim na nag-aapoy sa loob ko na parang lava ng bulkan. Nalagpasan na nila ang isang linya na walang balikan. Ginawa nila akong walang galang sa pinakamalupit na paraan na posible. Ngunit habang nakaupo ako at umiiyak sa aking kusina, napaliligiran ng katahimikan ng aking nilabag na tahanan. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Isang ideya na nagpangiti sa akin sa kabila ng mga luha. Isang ideya na magtuturo sa kanila minsan at magpakailanman kung sino ang tunay na may-ari ng ari-arian na ito. Maaga noong Huwebes, diniyal ko ang numero ni Mang Ricardo Garcia, ang may-ari ng Premium Corporate Events, ang pinaka-eksklusibo at pinakamahal na kumpanya ng pagpaplano ng kaganapan sa buong syudad. Magandang umaga po, Ginang. Paano po namin kayo matutulungan? Sagot niya na may profesional na kagandahang loob na ginagamit lamang nila sa mga kliyenteng nagbabayad. Aba, gusto kong ipaarkila ang aking bukid para sa isang corporate event ngayong Sabado. Sabi ko na may kumpiyansa na hindi ko alam na mayroon ako. Madalian ito, pero babayaran ko ang anumang halaga. Nagkaroon ng sandali ng pagkagulat sa kabilang linya. Napakadalian po ng Sabado, Ginang. Ang aming mga corporate event ay nangangailangan ng linggo ng pagpaplano. Babayaran ko po ng doble ang inyong normal na bayad, putol ko. Ito po ay isang 74 hektarya na lubos na pribadong bukid na may bahay na kolonyal, malalaking hardin at parking para sa 100 sasakyan, perpekto para sa isang mahalagang executive meeting. Naririnig ko kung paano nagbago ang tono ng kanyang boses. Laging mas malakas ang salita ng pera kaysa sa mga dahilan. Maaari po ba kayong magbigay ng mas maraming detalye tungkol sa kaganapan, Aling Nena? Ang kaganapan po ay isang corporate celebration para sa mga internasyonal na ehekutibo. Kailangan ko ng lubos na privacy at seguridad, walang panlabas na paggambala. Nagsinungaling ako na may likas na katangian na ikinagulat ko. Perpekto po, Aling Nena. Maaari po ba namin kayong bisitahin ngayong hapon para makita ang lugar at pirmahan ang kontrata? Siyempre, at Ricardo, isa pa. Kailangan kong dumating kayo ng eksaktong 2:00 ng hapon sa Sabado para simulan ang setup. Ang pagiging maagap ay mahalaga. Walang problema po, Ginang. Ikagagalak po naming makipagtulungan sa inyo. Binaba ko ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman kong may kapangyarihan ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, naramdaman kong ako ang may-ari ng aking sariling kapalaran. Malalaman nila sa pinakamahihiyang paraan na posible na ang bukid na ito ay may pangalan at apelyido, Aling Nena Morales. Gugulin ko ang natitirang bahagi ng araw sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na may enerhiya na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Pinutol ko ang mga rosas sa hardin, winawalis ko ang balkonahe. Pinakintab ko ang mga sahig hanggang sa magningning na parang salamin. Kung tatanggapin ko si Ricardo para ipakita sa kanya ang aking ari-arian, gusto kong makita niya kung gaano kaganda at kahalaga ang aking bukid. Nang dumating si Ricardo kinagabihan kasama ang kanyang assistant, hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Aling Nena,
Napakaganda po ng lugar na ito, sabi niya habang naglalakad kami sa mga hardin. Gaano na po kayo katagal nakatira dito? 5 taon na po, sagot ko ng buong pagmamalaki. Nagtrabaho ako ng first taon para mabili ito. Ito ang aking pinakamahalagang kayamanan. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang tunay na sukat ng lupa, ang maayos na bahay, ang lubos na privacy. Malaki ang halaga nito higit sa iniisip ninyo, komento niya ng mahina ang boses. Maaari kayong kumita ng malaking pera sa pagpapaarkila nito para sa mga eksklusibong kaganapan. Malaking pera? Ang salitang iyon ay nakaukit sa aking isipan na parang apoy. Pinirmahan namin ang kontrata, kinagabihan ding iyon. 250,000 piso para sa isang araw na pag-arkila. 250,000 piso na hindi kailanman inalok ng aking anak at manugang natulungan ako sa mga gastusin sa pagpapanatili. Ngunit isang pribadong kumpanya ang nagbayad ng walang pag-aalinlangan para magkaroon ng access sa aking ari-arian sa loob ng ilang oras. Kinagabihan, nakatulog ako ng mas mahimbing kaysa sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, may kontrol na ako sa sitwasyon. Sa wakas, ipapakita ko sa kanila kung sino ang namamahala sa bahay na ito. Ngunit ang hindi ko alam ay ito pa lamang ang simula ng isang digmaan na sila mismo ang nagdeklara. Noong Biyernes ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito takot o pagkabalisa. Ito ay isang bagay na lubos na naiiba. Ito ay kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon mula nang bilhin ko ang bukid. Sa unang pagkakataan sa loob ng ilang dekada ng pagtrato sa akin bilang katulong ng sarili kong pamilya. Mayroon akong ganap na kontrol sa sitwasyon. At ang pakiramdam na iyon ay nakalalasing, tulad ng pinakamahusay na alak sa mundo. Gumawa ako ng matapang na kape at umupo ako sa balkonahe upang pagmasdan ang aking kaharian. Dahil iyon mismo ang ito, ang aking kaharian, ang aking imperyo, ang aking munting piraso ng langit na ipinaglaban ko ng dugo at luha. Ang mga puno ng mangga ay mahinahong gumagala sa simoy ng hangin ng umaga. Ang mga bulaklak na itinanim ko sa sarili kong mga kamay ay nagpuno sa hangin ng matamis na amoy. At ang katahimikan ay lubos na naririnig ko ang tibok ng sarili kong naghihiganti na puso. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Nang 9:00 AM, nagring ang telepono na may pagpupumilit ng isang emergency alarm. Si Julia ito, at mula sa unang segundo, alam kong may mali mula sa hysterical na tono ng kanyang boses. Aling Nena, kailangan kitang makausap ng madalian. Sigaw niya nang hindi man lang bumabati sa akin. Ano ang problema, Julia? Tanong ko na may kalmadong hindi ko naramdaman sa loob. Tumawag lang sa akin ang taga-ayos ng bulaklak. Sabi niya, hindi raw siya makakapasok sa bukid bukas dahil may iba pang kaganapan na nakaschedule. Sabi niya, may iba pang nag-arkila ng lugar sa parehong araw. Basag ang kanyang boses sa pagitan ng pagkabahala at galit. May pagkakamali siguro, Julia? Baka nagkamali lang sila ng address. Hindi po pagkakamali, Aling Nena. Tumawag din ang caterer at ang sound company. Lahat po sila ay nagsasabi ng parehong bagay, na may corporate event na nakaschedule mula 2:00 ng hapon. Malinaw kong naiisip ang kanyang nagpapanik na mukha, ang kanyang malalaking mata, ang kanyang maputlang balat mula sa pagkagulat. Paano po posible na wala kayong alam tungkol dito? Bukid ninyo po ito. Tama, Julia. Bukid ko ito. Sa wakas ay nauunawaan mo na. Dapat po ay isang kakilakilabot na pagkakamali ito. Sagot ko na may pinaka-inosenteng boses na kaya kong ibigay. Nakausap mo ba si Daniel? Baka may alam siya. Nakausap ko po siya syempre. Paparating na po siya. Darating po kami doon sa loob ng 1 oras para linawin ang gulong ito. Binaba ko ang telepono at tumawa ng mag-isa sa aking kusina. Tumawa ako ng buong puso na may mga tao ng kahihiyan na lumalabas sa aking lalamunan sa anyo ng nakakapagpalayang tawa. Naisip kong dapat ay kinakabahan ako, na dapat ay nag-aalala ako sa paparating na paghaharap. Ngunit wala akong naramdaman na anuman doon. Naramdaman ko lamang ang isang malalim at masarap na kasiyahan. 1 oras pagkatapos, nakita ko ang sasakyan ni Daniel na nagpapalabas ng alikabok sa driveway.
Pareho silang dumating, ang aking anak at ang aking manugang na may pinakamalubhang mukha na nakita ko sa kanila. Lumakad si Daniel patungo sa bahay na may mahaba at determinado na mga hakbang. Parang isang general na susugod upang bawiin ang nawalang teritoryo. Sumunod si Julia na nakalubog ang kanyang mga takong sa putik ng aking hardin. "Inay, ano po ba ang nangyayari dito?" Tanong sa akin ni Daniel nang hindi man lang bumabati. Pumasok siya sa aking bahay na parang sa kanya. "Hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin, anak. Huwag po kayong umakto na parang wala kayong alam. Lahat po ng vendor ay nagsasabing may iba pang kaganapan bukas. Isang corporate event na pumipigil sa amin na gawin ang aming kasal." Tinitigan ko siya. Pinag-aaralan ang kanyang mga kilos ng pagkabahala. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang taon na nakita ko siyang tunay na nag-aalala tungkol sa isang bagay na kaya kong kontrolin. Ito ang unang pagkakataon na kailangan niya ng isang bagay mula sa akin. Higit pa sa libreng pagkain at serbisyo sa paglilinis. Ay oo, sa wakas ay sabi ko na may pinaka-natural na boses sa mundo. Totoo iyon, inarkila ko ang bukid para bukas. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maaari mong hiwain ng kutsilyo. Tinitigan ako ni Daniel at Julia na parang nagtapat ako ng isang pagpatay, sabay na bumukas ang kanilang mga bibig. Puno ang kanilang mga mata ng lubos na kawalang paniwala. "Ano po ang sinabi niyo?" Bulong ni Julia na ang boses ay tila nagmula sa kabilang buhay. "Na inarkila ko ang aking bukid para sa isang corporate event bukas, Sabado." Ulit ko na may ngiting hindi ko mapigilan. Isang napakahalagang kumpanya ang nag-alok sa akin ng malaking halaga para gamitin ang lugar. At tinanggap ko. "Pero kasal po namin bukas," sigaw ni Daniel. Pulang-pula ang kanyang mukha sa galit. "Naghulog po kami ng 200 imbitasyon. Nag-RSVP na po ang mga tao." "Aba, dapat ay kinonsulta mo ako bago maghulog ng mga imbitasyon na may address ko," sagot ko na may kalmadong ikinagulat ko. "Ito ang aking ari-arian, Daniel. Hindi sa iyo, hindi kay Julia, hindi sa aking pamilya, at ako ang nagpapasya kung ano ang mangyayari dito at kailan." Lumapit sa akin si Julia na puno ng galit na luha ang kanyang mga mata. "Aling nena, hindi niyo po ito magagawa sa amin. Ito po ang aming pinakamahalagang araw. Buwan na po namin itong pinaplano." "Pinaplano," sabi niya. Ulit ko ang kanyang mga salita na may paghamak. At sa anong punto sa mga buwang iyon ay naisip niyo na tanungin ako kung sumasang-ayon ako. "Pero kayo po ang kanyang ina." Sigaw niya, itinuro ang kanyang daliri sa akin na parang ako ay isang kriminal. Ang isang ina ay dapat sumusuporta sa kanyang anak sa araw ng kanyang kasal. Ang isang anak ay dapat rumespeto sa kanyang ina at hindi gamitin ang kanyang ari-arian na parabang sa kanya, ganti ko, bumabangon mula sa silya. Naglakad si Daniel sa aking sala na parang isang leon na nakakulong. "Ito po ay katawa-tawa. Kanselahin niyo po ang corporate event na iyan. Sabihin niyo po na may pagkakamali. Na-booked na ang lugar." "Hindi ko kakanselahin ang anuman, Daniel. Pumirma ako ng legal na kontrata at binayaran nila ako ng maaga. 250,000 piso para lang po malaman ninyo." 250,000 piso. Bulalas ni Julia, malalaki ang kanyang mga mata. "Babayaran po namin kayo niyan at higit pa para kanselahin ang event." Nandoon na ang desperadong alok. Ang sandali na sa wakas ay kinilala nila na may halaga ang aking ari-arian. Na may bigat ang aking desisyon. Na may kapangyarihan ako sa isang bagay na kailangan nila. "Hindi ito tungkol sa pera, Julia," sabi ko. Tinitigan siya ng diretso sa mata. "Ito ay tungkol sa respeto, sa pagpapakatao, sa pagtatanong sa akin bago ka magpasya para sa akin." Okay, sigaw ni Daniel, galit na galit. "Nagkamali po kami. Dapat po ay kinonsulta namin kayo, pero ngayon kailangan nyo kaming tulungan. Pamilya po tayo." Pamilya? Ang salitang iyon na lagi nilang ginagamit kapag may kailangan sila sa akin. Ang mahiwagang salita na dapat ay magbubura sa lahat ng kahihiyan, sa lahat ng kawalang galang.
sa lahat ng pagkakataon na tinrato nila ako bilang katulong sa sarili kong bahay. Pamilya, ulit ko ng dahan-dahan. Ang parehong pamilya na dumarating sa bahay ko nang walang pasabi. Ang parehong pamilya na nagpa-party sa aking ari-arian nang hindi nagtatanong. Ang parehong pamilya na naghulog ng 200 imbitasyon na may address ko nang hindi ako kinokonsulta kung sumasang-ayon ako. Nagsimulang umiyak si Julia na may tunay na luha ng pagkabahala. "Pakiusap, Aling Nena, nagmamakaawa po ako. Kanselahin niyo po ang event na yan. Gagawin po namin ang anumang gusto ninyo. Babayaran po namin kayo ng buwanang upa para sa bukid. Tutulungan po namin kayo sa mga gastusin, anuman ang mangyari. Pero pakiusap, huwag niyo pong sirain ang aming espesyal na araw." Sa isang sandali, nang makita ko ang kanyang mga luha, naramdaman ko ang tunay na pagkabahala sa kanyang boses. Malapit na akong sumuko. Sa isang sandali, gusto kong lumabas ang mapagmahal na ina na ako sa buong buhay ko at iligtas ang kanyang anak mula sa kalamidad na ito. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang eksaktong mga salita na sinabi sa akin ni Daniel sa telepono. "Nakalimutan kong sabihin sa inyo, pero huwag po kayong mag-alala, wala po itong gastos sa inyo." Nakalimutan. Para bang ito ay isang maliit na detalye. Para bang ang buhay ko, ang aking ari-arian, ang aking damdamin ay napakawalang halaga, na maaari silang kalimutan ng walang anumang kahihinatnan. Huli na, sa wakas ay sinabi ko sa kanila, "Bukas ng 2 Enero ng hapon ng corporate event, kailangan ninyong maghanap ng ibang lugar para sa kasal ninyo." At nang walang sinasabi pang salita, lumabas ako ng bahay at pumunta sa hardin. Iniwan sila na mag-isa sa kanilang pagkabahala at kawalang paniwala. Ngunit ito pa lamang ang simula ng aral na kailangan nilang matutunan. Iniwan ko sila sa sala na sumisigaw na parang galit na mga bata. Habang dinidiligan ko ang aking mga halaman nang may katahimikan ng isang madre na nagdarasal. Naririnig ko ang kanilang desperadong boses na sumasala mula sa bukas na mga bintana. "Ito ay paghihiganti," sigaw ni Julia. "Baliw na siya," sagot ni Daniel. "Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Tumawag tayo ng abogado. Hindi ito legal." Ngunit gaano man sila sumigaw, gaano man sila magbanta, alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Mayroon akong karapatang manalo. Ito ang aking bukid. Binili sa aking pera. Nasa pangalan ko ang titulo. Maaari kong gawin dito ang eksaktong gusto ko. At ang gusto ko ay turuan sila ng pinakamahal na aral sa kanilang buhay. Nang sa wakas ay umalis sila sa bahay, kulay ube ang mukha ni Daniel sa galit. "Hindi pa po ito tapos, inay," sigaw niya mula sa sasakyan. "Maghahanap po kami ng paraan para ayusin ang gulong ito na sinimulan nyo." "Sinimulan?" sabi niya. "Ako ang nagsimula ng gulo sa pagtatanggol sa aking ari-arian? Hindi sila ang nagsimula ng anuman sa paggamit nito nang walang pahintulot? At sana hindi po dumating bukas ang mga corporate na iyan," banta ni Julia. Inilabas ang kanyang ulo sa bintana. "Dahil kung sisirain niyo po ang aming espesyal na araw, isinusumpa ko na hindi niyo na makikita ang inyong mga apo." Ang mga apo, ang huling alas, ang pinakamababang emosyonal na pananakot na magagamit nila. Ngunit hindi na iyon nakasakit sa akin. Hindi na iyon nakakatakot sa akin. Umalis sila, nagpapakawala ng ulap ng alikabok na nagpadumi sa aking mga bagong diligan na bulaklak. Pinanood ko silang bumaba sa kalsadang may lupa hanggang sa tuluyan silang mawala. At pagkatapos ay umupo ako sa balkonahe at umiyak. Ngunit hindi ako umiyak sa kalungkutan. Umiyak ako sa ginhawa, sa kalayaan. Sa isang kakaibang kaligayahan na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ni isang minuto. Hindi dahil sa kaba o pagsisisi, kundi dahil sa isang pakiramdam na katulad ng nararamdaman ng isang bata sa bisperas ng Pasko. Gugulin ko ang oras sa paglalakad sa paligid ng bahay. Sinusuri ang bawat detalye. Ini-imagine ang mga mukha ni na Daniel at Julia pagdating nila bukas kasama ang kanilang 200 bisita. At nalaman na ang aking bukid ay okupado ng mga ehekutibo na nakasuot ng eleganteng suit.
Nang 6:00 ng umaga ng Sabado, bumangon ako at naligo ng pinakamahaba sa aking buhay. Sinuot ko ang aking pinaka-eleganteng kulay alak na damit. Ang binili ko para sa mga espesyal na okasyon ngunit hindi pa nagkaroon ng pagkakataong suotin. Maingat kong inayos ang aking buhok, naglagay ng kaunting makeup, at isinuot pa ang mga hikaw na perlas na pag-aari ng aking ina. Dahil ngayon, hindi ako ang parehong inaapi na katulong. Ngayon, ako si Aling Nena Morales, nag-iisang may-ari at lubos na ginang ng 74 hektarya ng pinagpalang lupa na ito. Nang 8:00, nagring ang telepono. Si Aling Luz, ang aking kapitbahay, nag-aalala sa mga balibalita na kumakalat sa bayan na parang apoy. Aling Nena, mahal, totoo ba na kinansela mo ang kasal ni Daniel? Hindi ko kinansela ang anuman, Aling Luz. Inarkila ko lang ang aking bukid para sa isa pang event. Naku po, pero hindi ka ba nakakaramdam ng sama ng loob para sa lahat ng taong nakumpirma na? Sama ng loob, lahat ay pinag-uusapan ng kahihiyan na dapat kong maramdaman. Walang sino man ang pinag-uusapan ng kahihiyan na dapat nilang naramdaman sa paggamit ng aking ari-arian nang hindi ako kinokonsulta. Dapat silang makaramdam ng sama ng loob sa kawalang galang sa kanilang ina. Sagot ko na may katatagan na ikinagulat ko. Pero alam na po ng lahat sa bayan ang tungkol sa kasal, Aling Nena. Bumili po ang mga tao ng regalo. Nag-take off po ng araw. Ang ilan po ay humingi pa ng day off sa trabaho para makapunta. Bawat salita mula kay Aling Luz ay parang patalim sa aking pagpapasya. Dahil tama siya, may mga inosenteng tao na maaapektuhan ng aking desisyon. Sa isang sandali, nag-alinlangan ako. Sa isang sandali, naisip kong tawagan si Ricardo at kanselahin ang corporate event. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay na nakalimutan ko sa gitna ng lahat ng krisis. Sa loob ng 5 taon mula nang bilhin ko ang bukid. Ganoon din ang ginawa ni na Daniel at Julia. Naginbitahan sila ng mga tao nang hindi ako kinokonsulta. Nagpa-party nang hindi ako sinasabihan. Ginamit ang aking ari-arian bilang kanilang pribadong bakuran. Aling Luz, sabi ko na may katiyakan na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, ako ang hindi inimbitahang hostess sa mga party ng aking anak. Sa loob ng 5 taon, nagluto ako para sa kanyang mga kaibigan. Naglinis ako pagkatapos ng kanilang mga pagdiriwang. Tinatrato akong katulong sa sarili kong bahay. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako ang magiging may-ari ng sarili kong lugar. Nang 10:00 ng umaga, nagsimulang dumating ang unang mga vendor ng kasal. Dumating ang taga-ayos ng bulaklak na may kanyang truck na puno ng pulang rosas at puting carnation. Ngunit nang makita niya ang mga karatula ng private corporate event na inilagay ni Ricardo ng maaga, tumayo siya sa pasukan, hindi alam ang gagawin. Nasa balkonahe ako, umiinom ng aking kape sa umaga. Pinapanood ang unang yugto ng dramang Pinlano ko na nagaganap. Nakita ako ng taga-ayos ng bulaklak at lumapit sa akin na may tingin ng ganap na pagkalito. Ginang, nandito po ako para sa dekorasyon ng kasal ni na Ginoo at Ginang Daniel at Julia, pero nakikita ko po na may iba pang event. Totoo nga, sagot ko na may pinakakalmadong boses sa mundo. Ngayon, may nakaschedule akong corporate event mula 2:00 ng hapon. Hindi available ang bukid para sa kasal. Pero Ginang, may pirmahan po akong kontrata. Babayaran po nila ako ng 150,000 piso para sa dekorasyon na ito. 150,000 piso para lang sa mga bulaklak para sa isang kasal na pinlano nila nang hindi ako kinokonsulta. Sa isang bukid na hindi sa kanila. Gamit ang perang hindi kailanman inalok na tulungan ako sa pagpapanatili ng lugar. Labis po akong humihingi ng paumanhin, pero kailangan niyo pong kausapin ang mga nagpakasal. Hindi po ako pumirma ng anumang kontrata para sa kasal. Dumating ang caterer na may 2 truck na puno ng eleganteng pagkain. Dumating ang sound company na may malalaking speaker. Dumating ang photographer na may kanyang mga profesional na kamera. Isa-isa, nalaman ng lahat ng vendor ang parehong katotohanan. Ang bukid ay okupado ng isa pang event, at ang kasal ay kailangang maghanap ng ibang lugar.
Nang 11:30, dumating si Ricardo kasama ang kanyang premium corporate events team. 25 katao na nakasuot ng itim, gumagalaw ng may katumpakan ng isang orkestra ng simponya. Sa loob ng isang oras, binago nila ang aking hardin sa isang eleganteng outdoor ballroom. May mga bilog na mesa, puting mantel, sopistikadong centerpieces at isang entablado para sa mga corporate presentation. Aling Nena, sabi sa akin ni Ricardo, hinahangaan ang resulta. Perpekto po ang bukid ninyo para sa ganitong uri ng event. Kung interesado po kayo, maaari po kaming gumawa ng buwanang kontrata. Mayroon po kaming mga kliyente na magbabayad ng napakabuti para sa isang lugar na ganito ka-eksklusibo. Isang buwanang kontrata, regular na kita, pinansyal na kalayaan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang aking bukid ay hindi lamang ang aking tahanan, kundi pati na rin ang aking pinagmumulan ng kita. Nang 2:00 pa, nagsimulang dumating ang mga bisita sa kasal. Mga eleganting sasakyan, buong pamilya na nakadamit ng magara, mga babae na nakasuot ng party dress at mga lalaki na nakasuot ng dark suit. Lahat ay sumusunod sa mga direksyon sa mga imbitasyon na direktang nagdala sa kanila sa aking pangunahing pasukan. At ako ay naroon sa aking balkonahe. Nakadamit na, parang reyna. Pinapanood habang humihinto ang bawat sasakyan. Naguguluhan sa mga karatula ng corporate event. Pinapanood habang bumababa ang mga pamilya mula sa mga sasakyan at tumitingin sa paligid nang hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Pinapanood habang unti-unti ay nabuo ang isang pulutong ng mga nawawalang bisita sa pasukan ng aking bukid. May lumapit sa akin para magtanong. "Excuse me po, Ginang. Alam niyo po ba kung saan ang kasal ni na Daniel at Julia?" "Ikinagagalak ko pong sabihin na hindi po ito matutuloy dito ngayon," sagot ko ng magalang. "Inarkila po ang bukid para sa isang corporate event." Ang mga naguguluhan na mukha ay naging pagkabigla. Pagkatapos ay naging pagkagalit. "Pero paano po posible iyon? Nakuha po namin ang imbitasyon na may address na ito. Kailangan niyo pong kausapin ang ikakasal. Ako po ang may-ari lang ng lugar." Nang 2:00 dumating ang mga ehekutibo para sa corporate event. 50 lalaki at babae na nakasuot ng walang kapintasan, nasa mga bagong sasakyan. Tinatrato ako ng may respeto at kagandahang loob na nararapat sa isang matagumpay na negosyante. "Aling Nena," sabi sa akin ng CEO, "kinakamayan ako ng may tunay na paghanga. Maraming salamat po sa pagpapahintulot sa amin na gamitin ang inyong magandang ari-arian." At habang ang mga ehekutibo ay nasisiyahan sa kanilang eleganting meeting sa aking perpektong hardin, umupo ako sa aking balkonahe upang hintayin ang sandali na ini-imagine ko sa buong linggo. Ang sandali na darating sina Daniel at Julia sa kanilang damit pangkasal. At malalaman na hindi na nila maaaring gamitin ang aking buhay ayon sa kanilang gusto. Nang 2:30 ng hapon, habang nagsisimula ang corporate presentation ng mga ehekutibo sa aking hardin, nakita ko ang isang caravan ng mga puting sasakyan na pinalamutyan ng mga pilak na ribon na lumilitaw sa kalsadang may lupa. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang tambol ng digmaan. Ito ang kasalan, ang pangunahing sasakyan kasama ang ikakasal. Sinundan ng mga groomsmen, bridesmaids at ilang malalapit na miyembro ng pamilya. Mula sa aking pribilehiyong balkonahe, perpektong nakita ko ang eksenang nagaganap. Parang isang dramatikong dula. Huminto ang sasakyan ni Daniel sa pangunahing pasukan at bumaba siya muna, napakagarbo sa kanyang itim na tuksedo. Ngunit may tingin ng pagkabahala na brutal na kaibahan sa kanyang formal na kasuotan. Bumaba si Julia pagkatapos niya. At kailangan kong aminin, mukha siyang napakaganda sa kanyang ivory na damit pangkasal. Na may mahabang tren at belo na mas mahal pa sa kinita ko sa loob ng 3 buwan noong ako ay katulong. Ngunit ang kanyang kagandahan ay lubos na nawala sa harap ng ganap na takot na nakita ko sa kanyang mukha. Nang makita niya ang katotohanan ng aking hardin, 50 ehekutibo na nakasuot ng elegante ang sumakop sa mga bilog na mesa she had dreamed of for her wedding.
Isang corporate presentation ang pinapakita sa malaking screen kung saan dapat ay nakalagay ang altar ng kasal. Ang profesional na sound system ay nagpapalakas sa boses ng mga presentador, kung saan dapat ay umalingaw-ngaw ang mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Hindi ito maaaring mangyari, sigaw ni Julia na may pagkabahala na narinig sa itaas ng corporate murmur. Ito ang aming araw, ito ang aming kasal. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nawala sa hangin, dahil ang mga ehekutibo ay lubos na nakatuon sa kanilang kaganapan. Walang kamalayan sa drama ng kasal na nagaganap ilang metro ang layo. Tumakbo si Daniel patungo sa bahay na parang isang taong sinapian. Ang buntot ng kanyang tukse ay lumilipad sa likuran niya. "Inay, inay, lumabas po kayo kaagad," sigaw niya mula sa paanan ng balkonahe na may galit na hindi ko pa nakikita sa kanya. "Kailangan niyo pong itigil ito ngayon na. Kailangan niyo pong paalisin ang mga taong ito dito." Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking rocking chair. Inayos ko ang aking kulay alak na damit at lumakad ako sa rehas ng balkonahe na may dignidad ng isang reyna na tumatanggap sa kanyang mga rebelding sakop. "Magandang hapon, Daniel. Napakagarbo mo sa tuksedo na iyan." "Hindi po ito oras para magbiro, inay. May 100 bisita po na naghihintay sa labas. Kinumpirma na po ng simbahan na hindi nila maaaring ilipat ang seremonya sa ibang lokasyon. Ang buong pamilya ni Julia ay naglakbay mula sa labas ng bayan." "Napakasama naman," sagot ko na may katahimikan na lalo siyang nagalit. "Dapat ay inisip mo ang lahat ng iyan bago gamitin ang aking ari-arian ng walang pahintulot ko." "Inay, pakiusap, nagmamakaawa po ako. Kanselahin niyo po ang corporate event na yan. Sabihin niyo po na may family emergency." Tumakbo si Julia na nakataas ang kanyang damit pangkasal para hindi siya madapa, na may tunay na luha na dumadaloy sa kanyang perpektong ayos na pisngi. "Aling Nena, pakiusap. Bibigyan po namin kayo ng 500,000 piso ngayon na. 1,000,000 piso. Ano man ang gusto niyo, tulungan niyo lang po kami." 1,000,000 piso. 4 na beses higit sa binabayaran sa akin ng corporate company. 4 na beses higit sa kailanman nilang inalok na tulungan ako sa pagpapanatili ng bukid. Pera na lumitaw ng mahiwaga lamang kapag desperado silang kailangan ako. 1,000,000 piso, Julia. Ulit ko ng dahan-dahan. "Saan mo kukunin ang 1,000 piso ngayon na?" "Mula po sa aming ipon para sa honeymoon. Mula po sa pera namin para sa down payment sa bagong bahay. Wala po akong pakialam. Tulungan niyo lang po kami." Napakaganda makita kung paano ang pera na hindi nila kailanman nagkaroon para itrato ako bilang may-ari ng bahay ay lumitaw agad, kapag kailangan nila ako bilang tagapagligtas ng kasal. "Hindi ang pera ang problema," sabi ko sa kanila na may katatagan na ikinagulat ko. "Ang problema ay pumirma ako ng legal na kontrata. Ang mga ehekutibo na iyon ay nagbayad sa akin ng maaga at nagtiwala sa aking salita." "Pumunta sa impyerno ang salita nyo," putok ni Daniel, lubos na nawalan ng kontrol. "Kami po ang pamilya nyo. Dapat po kami ang priority nyo." Pamilya. Ang mahiwagang salita na ginagamit nila kapag gusto nilang manipulahin ang aking damdamin. Ang salitang iyon na dapat ay magbubura sa 40 taon ng mga sakripisyo na hindi pinansin. "Pamilya," ulit ko na may ngiting hindi ko makontrol. Ang parehong pamilya na sa loob ng 5 taon ay ginamit ang aking bukid bilang kanilang personal na bakuran. Ang parehong pamilya na hindi kailanman nagtanong sa akin kung sumasang-ayon ako sa kanilang mga plano. Pero iba po ito, inay. Ito po ang aming kasal. Ito po ang pinakamahalagang araw ng aming buhay. At ang aking bukid ang pinakamahalagang tagumpay ng aking buhay, sagot ko. Bumababa sa mga baitang ng balkonahe isa-isa. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako para bilhin ito. 40 taon na naglilinis ng mga bahay ng iba, nagtitiis ng mga kahihiyan, iniipon ang bawat sentimo, at tinrato nyo ito na parang sa inyo. Nang oras na iyon, dumating si Ricardo, ang corporate event planner. Naglalakad ng elegante patungo sa amin na may propesyonal na ngiti. "Aling Nena, humihingi po ako ng paumanhin sa paggambala,
pero gusto po naming magpasalamat ng personal sa pambihirang lugar na ito. Natuwa po ang mga ehekutibo sa privacy at ganda ng lugar. Tiningnan siya ni Daniel na parang siya ang mismong demonyo. Kailangan niyo pong umalis dito kaagad. Ang lugar na ito ay nakareserba para sa aming kasal. Tiningnan ako ni Ricardo na naguguluhan, naghihintay ng aking paliwanag. Ricardo, ito ang aking anak at ang aking manugang. Mukhang may pagkakamali sa mga petsa. Pagkakamali? Sigaw ni Julia, basag ang kanyang boses. Hindi po pagkakamali, inarkila niya po ang bukid na alam niyang araw ng kasal namin. Kumunot ang noo ni Ricardo. Nagsisimulang intindihin ang sitwasyon ng pamilya na nagaganap sa harap ng kanyang mga profesional na mata. Aling Nena, sabi niya ng may buong diplomasya. Kung may family conflict po, maaari po naming isaalang-alang ang paglilipat ng aming event sa walang conflict. Putol ko sa kanya ng matatag. Mayroon kayong pirmahan at bayad na kontrata. Ang event ninyo ay magpapatuloy ayon sa plano. Ang mukha ni Ricardo ay nagpakita ng respeto at paghanga. Sa mundo ng negosyo, ang isang salitang ibinigay at isang pirmahan na kontrata ay sagrado. Perpekto po, Aling Nena. Ikagagalak po naming makipagnegosyo sa isang profesional na tao. At lumakad siya pabalik sa kanyang event. Iniwan kaming nag-iisa sa tensyon ng pamilya na humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Tinitigan ako ni Daniel na may halo ng kawalang paniwala at isang bagay na mapanganib na kahawig ng takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang kanyang ina bilang higit pa sa katulong ng pamilya. Sa unang pagkakataon, nauunawaan niya na may kapangyarihan ako. May sarili akong kagustuhan at ang kakayahang magsabi ng hindi. Ano po ang gagawin namin sa lahat ng bisita? Tanong ni Julia sa basag na bulong. Ano po ang sasabihin namin sa kanila? Paano po namin ipapaliwanag na kinansela ni Lola ang kasal? Hindi ko kinansela ang anuman, nilinaw ko sa 15 beses. Nag-organisa kayo ng kasal sa ari-arian nang iba nang hindi kinokonsulta ang may-ari. Nang sandaling iyon, mas maraming sasakyan ng bisita ang nagsimulang dumating. Buong pamilya na bumababa na naguguluhan. Mga batang nakadamit ng magara na tumatakbo sa parking lot. Mga lola at lolo na may tungkod na nagtataka kung saan ang seremonya. Ang kaguluhan ay dumami ng husto sa bawat minutong lumilipas. At ako ay naroon sa mata ng bagyo. Napakaramdam na mas makapangyarihan at mas may kontrol sa aking kapalaran kaysa sa naramdaman ko sa aking 70 taon ng buhay. Ngunit ang hindi alam ni Daniel at Julia ay ito pa lamang ang simula ng aral na kailangan nilang matutunan tungkol sa respeto, pagpapakatao at ang mga kahihinatnan ng pagtrato sa kanilang ina bilang katulong. Lalong naging magulo ang sitwasyon sa bawat minutong lumilipas. Nagkumpulan ang mga bisita sa kasal sa pasukan ng aking bukid. Parang isang naguguluhan na mandurumog. Ang ilan ay nagagalit. Ang iba naman ay nag-aalala. Lahat ay walang naiintindihan kung ano ang nangyayari sa seremonya na kanilang pinuntahan. Nagsimulang magtaasan ang boses sa Espanyol, Ingles at maging sa Italyano. Dahil ang pamilya ni Julia ay internasyonal at ang mga tao ay naglakbay ng libu-libong milya para makadalo sa espesyal na araw na ito. Pero nasaan ang kasal? Tanong ng isang matandang babae na may Italian accent. Nakasuot ng napakagarbong pink na suit. Bakit may mga businessman kung saan dapat ang altar? Isang grupo ng mga pinsan ni Daniel ang nagtatalo-talo. Ang ilan ay sinisisi ang ikakasal sa kawalan ng organisasyon. Ang iba naman ay sinusubukang humanap ng lohikal na paliwanag sa hindi maipaliwanag. Tumakbo si Julia mula sa grupo-grupo. Parang manok na pinutulan ng ulo. Sinusubukang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Na ang kanyang damit pangkasal ay kaladkad sa putik ng aking hardin. Isang kakilakilabot na pagkakamali po ito, sasabihin niya, basag ang kanyang boses. May problema po ang aking biyenan sa mga petsa, sinusubukan po naming ayusin. Ngunit bawat paliwanag ay mas desperado kaysa sa huli. Si Daniel naman,
Lubos na nawala ang eleganteng pagiging kalmado na dapat taglay ng isang ikakasal sa araw ng kanyang kasal. Gulo ang kanyang buhok, baluktot ang kanyang kurbata, at naglakad-lakad siya na parang isang leon na nakakulong. Nakikipag-usap sa telepono na may desperasyon na nakakaawa. Kailangan ko po ng lugar para sa 200 bisita ngayon. Wala po akong pakialam sa presyo. Isang family emergency po ito. Ngunit Sabado ng hapon. At lahat ng event hall, hotel at eleganteng restaurant ay may sarili ng nakaschedule na pagdiriwang. Walang sino man ang makapag-accommodate ng 200 bisita sa huling minuto. Lalo na para sa isang kumpletong seremonya na may dekorasyon, sound at catering. Samantala, nanatili ako sa aking balkonahe. Bilang isang pribilehiyong manonood ng pinakakasyasyang dula sa aking buhay. Ang mga ehekutibo ng corporate event ay nagpatuloy sa kanilang meeting. Lubos na walang kamalayan sa drama ng pamilya na nagaganap ilang metro ang layo. Nakatuon sa kanilang mga presentasyon sa negosyo at profesional na networking. Paminsan-minsan, isang bisita sa kasal ang direktang lumalapit sa akin para magtanong kung ano ang nangyayari. "Excuse me po, Ginang. Alam niyo po ba kung saan gaganapin ang seremonya?" "Ikinalulungkot ko po, pero kailangan niyo pong magtanong sa ikakasal." Sagot ko na may pinakamagalang na kagandahang loob. Ako po ang may-ari lang ng bukid. At ngayon po ay inarkila ito para sa isang corporate event. Ang tingin ng pagkalito sa mukha ng bawat tao ay isang obra maestra. Hindi nila naiintindihan kung paano hindi alam ng lola nang ikakasal ang tungkol sa kasal ng sarili niyang anak. Hindi nila naiintindihan kung paano posible na may iba pang event sa parehong lugar at sa parehong petsa. Hindi nila naiintindihan ng anuman. At ang pagkalito na yon ang eksaktong pinlano ko. Nang 3:30 ng hapon, dumating si Padre Miguel, ang pari na magpapakasal. Siya ay isang matandang lalaki, mga 60 taong gulang, na may walang hanggang pasensya na nabuo ng mga pari pagkatapos ng ilang dekada ng pakikitungo sa mga drama ng pamilya. Bumaba siya mula sa kanyang itim na sasakyan. Nakita ang kaguluhan, lumapit kay Daniel at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Anak, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari dito." Lubos na bumagsak si Daniel sa presensya ni Padre Miguel. Parang ang figura ng autoridad ng simbahan ay nagpabalik sa kanya sa Catholic boy na siya. Ang batang hindi nangahas magsinungaling sa kumpisalan. "Padre, inarkila po ng aking inay ang bukid para sa isa pang event. Hindi po namin alam. Ibig kong sabihin, hindi po namin siya tinanong." Tiningnan ako ni Padre Miguel na may mga mata na matalino. Nakakita na ng lahat sa buhay. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa aking balkonahe, umakyat sa hagdan, at umupo sa rocking chair sa tabi ng akin. "Aling Nena, tama po ba? Ako po si Padre Miguel. Maaari po ba tayong mag-usap sandali?" "Siyempre po, Padre." Nagustuhan ko ang kanyang diskarte. Hindi siya dumating na sumisigaw o nagdedemanda tulad ni Daniel at Julia. Hindi niya sinubukan na manipulahin ako emotionally. Gusto lamang niyang maunawaan ang sitwasyon mula sa aking pananaw. "Sabihin niyo sa akin kung ano ang nangyari dito," sabi niya na may tahimik na boses na ginagamit ng mga kumpesor. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat mula sa simula. Ang 40 taon ng trabaho. Ang 40 taon ng pagtrato sa akin bilang katulong sa sarili kong bukid. Ang mga party ng walang imbitasyon. Ang kasal na pinlano ng hindi ako kinokonsulta. Ang 200 imbitasyon na inilabas na may address ko nang hindi ko alam. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng may katapatan na nararapat sa isang tao ng Diyos. Nakikinig si Padre Miguel ng tahimik. Tumango-tango paminsan-minsan, nang hindi sila hinuhusgahan o ako. Nang matapos akong magsalita, nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang minuto. Tinitignan ang hardin kung saan ang mga ehekutibo ay nasisiyahan sa kanilang corporate event, habang ang mga bisita sa kasal ay nanatiling naguguluhan sa parking lot. "Naiintindihan ko ang inyong sakit, Aling Nena," sa wakas ay sabi niya sa akin. "At naiintindihan ko na nararamdaman ninyong hindi kayo nirespeto.
Ngunit naiintindihan ko rin na may 200 inosenteng tao na dumating ng may pinakamabuting intensyon para ipagdiwang ang pag-ibig ng inyong anak. Padre, hindi ko po nilikha ang sitwasyon na ito. Ipinagtanggol ko lang po ang aking ari-arian. Alam ko, mahal kong anak, at may karapatan kang ipagtanggol lang sa iyo. Ngunit ngayon, kailangan nating isipin kung paano ito lutasin sa pinakakristyanong paraan na posible. Nagustuhan ko na hindi niya ako hinusgahan. Ngunit hindi ko rin nagustuhan ang implikasyon na ako ang dapat maglutas ng problemang nilikha ng iba. Ano po ang iminumungkahi niyo, Padre? Aba, ang corporate event ay nakaset up na at you have a legal contract. Hindi natin maaaring gambalain iyon, ngunit marahil ay maaari nating gamitin ang lugar sa harap ng bahay para sa isang maliit na seremonya, para lamang sa pinakamalapit na pamilya, at pagkatapos ay humanap ng isang restaurant para sa pagdiriwang. Ito ay isang makatwirang panukala, kailangan kong aminin. Ngunit may problema. Ang pagtanggap sa panukalang iyon ay mangangahulugang ililigtas sina Daniel at Julia mula sa mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga desisyon. Mangangahulugan iyon na tuturuan ko sila na maaari nilang gawing walang galang ang kanilang ina. Dahil sa huli, ililigtas niya pa rin sila. Padre, sabi ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. Sa loob ng 5 taon, niligtas ko ang aking anak mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Nilinis ko ang kanyang mga party. Nagluto ako para sa kanyang mga kaibigan. Pinayagan ko siyang tratuhin ang aking bahay na parang sa kanya. At sa bawat pagkakataon na nililigtas ko siya, natututo siya na magagawa niya ang anumang gusto niya. Dahil laging nandyan si inay para ayusin ang gulo. Dahan-dahang tumango si Padre Miguel. Siya ay isang matalinong tao. At lubos na nauunawaan ang moral na problema na aking kinakaharap. At ano sa palagay mo ang dapat mangyari ngayon? Sa palagay ko kailangan matuto ng aking anak na may mga kahihinatnan ang mga desisyon. Na hindi niya maaaring gamitin ang ari-arian ng iba nang walang pahintulot. Kahit pa ang taong iyon ay ang kanyang ina. Nang sandaling iyon, tumakbo si Julia patungo sa balkonahe. Ang kanyang damit pangkasal ay marumi mula sa putik at may luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Padre Miguel, salamat po sa Diyos at nandito kayo. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Kailangan pong intindihin ni Aling Nena na ito ang aming espesyal na araw. Tiningnan siya ng padre na may habag. Ngunit mayroon ding katatagan na katangian ng mabubuting pare. Julia, mahal kong anak, bago tayo mag-usap tungkol sa mga espesyal na araw, kailangan nating mag-usap tungkol sa respeto at pagpapakatao sa iba. Totoo ba na pinlano mo ang kasal na ito nang hindi kinokonsulta si Aling Nena? Nanatiling tahimik si Julia. Nakanganga ang kanyang bibig. Hindi alam ang sasabihin dahil ang katotohanan ay hindi maipagtatanggol. At alam niya iyon. Naisip po lang namin na pamilya siya. Hindi po namin naisip na kailangan pa. Hindi mo naisip na kailangan pang tanungin ang may-ari kung maaari mong gamitin ang kanyang ari-arian? Diin ng pare na may walang hanggang pasensya na mas nakakapagpaamo kaysa sa anumang sigawan. Pero lagi po naming ginagamit ang bukid para sa aming mga pagdiriwang. Bulalas ni Julia ng desperado. Wala naman pong naging problema dati. Iyon ang problema, mahal kong anak, sagot ni Padre Miguel. Ang katotohanan na walang naging problema ay hindi nangangahulugang walang kawalang galang. At nang sandaling iyon, nang makita ko ang mukha ni Julia na humaharap sa katotohanan sa harap ng isang tao ng Diyos. Alam kong mayroon ng ibang nakaintindi sa aking pananaw. Mayroon ng ibang nakakita sa naramdaman ko sa loob ng 5 taon. Ang tratuhin bilang katulong sa sarili kong bahay. Ngunit ang aral ay nagsisimula pa lamang. Nanatili si Padre Miguel sa amin sa loob ng 1 buong oras, namamagitan sa desperasyon ng ikakasal at sa aking hindi matitinag na determinasyon. Parang isang espiritual na referee sa pinakakakaibang ring sa mundo. Isang 70 taong gulang na lola laban sa kanyang sariling anak sa araw ng kasal nito.
Ngunit habang nag-uusap kami, may isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nagsimulang mangyari. Nagsimulang mapansin ng mga ehekutibo mula sa corporate event ang drama na nagaganap ilang metro mula sa kanilang profesional na meeting. Sa una, sinubukan nilang balewalain ito ng magalang. Ngunit imposible na hindi makita ang isang ikakasal na nakasuot ng puting damit na umiiyak ng walang kontrol. Habang 200 naguguluhang bisita ang pumupuno sa parking lot ng aking bukid. Lihim na lumapit si Ricardo, ang event planner, sa kinaroroonan namin. Aling Nena, humihingi po ako ng paumanhin sa paggambala ulit, pero tinatanong po ng aking mga kliyente kung maaari po silang tumulong sa anumang paraan. Nakikita po nila ang sitwasyon ng pamilya at nakakaramdam sila ng sama ng loob sa pag-okupa sa lugar sa isang mahalagang araw. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kaguluhang ito, nakaramdam ako ng isang kirot na kahawig ng pagsisisi. Ang mga eleganteng profesional na ehekutibo na ito ay nagpapakita ng higit na pagpapakatao sa isang hindi kilalang pamilya, kaysa sa ipinakita ng sarili kong anak sa akin sa loob ng 10 taon. Napakabait nyo naman, Ricardo, pero meron kayong bayad at planadong event. Hindi nyo dapat problemahin ang aming mga usaping pamilya. Aba, kung magbago po ang isip ninyo, nandito po kami hanggang 6 morning ngayong gabi. Pagkatapos niyan, libre na po ang lugar. 6 morning sa ngayong gabi. Ibig sabihin, maaari silang magkaroon ng uri ng pagdiriwang sa gabi pagkatapos umalis ang mga ehekutibo. Ito ay isang posibilidad na hindi ko nakonsidera. At nakita ko ang mga mata ni Julia na lumiwanag sa desperadong pag-asa nang marinig niya ang mga salitang iyon. Narinig niyo po ba iyon, Aling Nena? Tanong niya sa akin, basag ang kanyang boses, ngunit puno ng pag-asa. Maaari po nating gawin ang seremonya pagkatapos ng 6:00. Maaari po tayong magkaroon ng kasal sa gabi na may ilaw ng kandila. Mas magiging romantiko pa yon. Julia, sagot ko ng mahinahon, ang problema isn't the schedule. Ang problema ay hindi ka kailanman humingi ng pahintulot sa akin na gamitin ang aking ari-arian. Lumapit si Daniel. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang krisis na ito, wala siyang tingin ng galit sa kanyang mukha, kundi isang bagay na mapanganib na kahawig ng kapakumbabaan. Inay, sabi niya sa boses, na hindi ko narinig mula nang siya ay bata pa. Tama po kayo. Nagkamali po kami ng malaki. Hindi po namin kayo nirespeto sa pinakamalupit na paraan na posible. Nanatili akong tahimik. Naghihintay upang makita kung may higit pa sa isang mababaw na paumanhin na idinikta ng desperasyon. Hindi po namin dapat ipinagpalagay na maaari naming gamitin ang inyong bukid nang hindi nagtatanong. Hindi po namin dapat ipinadala ang mga imbitasyon na may address nyo nang hindi kayo kinokonsulta. At hindi po namin dapat kayo tinrato na parang empleyado namin. Sa halip na itrato kayo bilang may-ari ng bahay na kayo. Ang kanyang mga salita ay tila tapat. Ngunit nakarinig na ako ng mga paumanhin dati. Sa tuwing may kailangan siya sa akin, alam na alam ni Daniel ang sasabihin. Para mapalambot ang puso ng aking ina. At ano ang gagawin mong iba kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon? Tanong ko sa kanya ng direkta. Babayaran po namin kayo ng buwanang upa para sa paggamit ng bukid tuwing weekend, sagot niya kaagad. Kikonsultahin po namin kayo bago gumawa ng anumang plano na kinasasangkutan ng inyong ari-arian. At itatrato po namin kayo ng may respeto na nararapat sa inyo bilang aming ina at bilang may-ari ng bahay na ito. Buwan ng upa, mga paunang konsultasyon, respeto bilang may-ari ng bahay. Lahat ng bagay na gusto ko sa loob ng 5 taon at na lumitaw ng mahiwaga lamang kapag desperado silang kailangan ako. Magkano ang buwan ng upa? Tanong ko. Mas dahil sa pagkausyoso kaysa sa tunay na interes. 50,000 piso po sa isang buwan, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. At kami po ang bahala sa lahat ng gastusin sa pagpapanatili, paghahardin, pag-aayos, kuryente at tubig tuwing nandito po kami. 50,000 piso sa isang buwan, dagdag pa ang mga gastusin. 600,000 piso sa isang taon na hindi nila kailanman inalok dati.
na lumitaw na parang magic nang kailangan nila ako. Lumapit si Julia at lumuhod sa harap ng aking rocking chair. Ang kanyang damit pangkasal ay nakakalat sa mga tabla ng balkonahe na parang puting ulap. Aling Nena, pakiusap, isinusumpa ko sa Diyos, hindi na po namin kayo kailanman babastusin. Isinusumpa ko na itatrato po kayo na parang reyna ng bahay na ito, gaya ng nararapat sa inyo. Ito ay isang malakas na imahe. Ang manugang na tinrato ako bilang katulong sa loob ng 20 taon. Nakaluho sa harap ko sa kanyang damit pangkasal, nagmamakaawa ng kapatawaran. Ito ang pagpapatunay na matagal ko nang hinihintay nang hindi ko man lang nalalaman. Ngunit alam ko rin ang isang bagay na hindi nila alam. Ang mga pangako na ginawa sa mga sandali ng desperasyon ay bihirang natutupad kapag lumipas na ang krisis. Ang 50,000 piso sa isang buwan ay magiging, mahirap po ang buwan na ito, inay. Ang mga paunang konsultasyon ay magiging, nakalimutan po naming sabihin sa inyo. Ang respeto bilang reyna ng bahay ay magiging, inay, pwede po bang magluto kayo ng makakain? Tumayo ka, Julia, sabi ko ng mahinahon. Hindi mo kailangan lumuhod sa harap ko. Kailangan mo lang akong respetuhin. She got up with tears of hope running down her cheeks. Ibig po bang sabihin ay tutulungan niyo po kami? Nang sandaling iyon, tiningnan ko ang paligid ng aking bukid. Ang mga kagalang-galang na ehekutibo na nasisiyahan sa kanilang propesyonal na event. Ang 200 bisita sa kasal na naghihintay ng solusyon sa parking lot. Ang aking anak at manugang sa kanilang formal na kasuotan. Inape. Ngunit sa wakas ay nauunawaan ang halaga ng aking ari-arian at ang aking opinyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, marahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, hawak ko ang lahat ng kapangyarihan sa sitwasyon. Ako ang nagpasya kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ako ang ganap na may-ari ng aking kapalaran at ng kapalaran ng lahat ng iba pa sa sandaling iyon. Tiningnan ako ni Padre Miguel na may mga mata na matalino. Nakakita na ng libu-libong drama ng pamilya. Ano ang sinasabi ng iyong puso, Aling Nena? Maraming iba't ibang bagay ang sinasabi ng puso ko, Padre. Sinasabi nito na mahal ko ang aking anak at gusto ko siyang makitang masaya. Ngunit sinasabi rin nito na pagod na akong tratuhin bilang katulong sa sarili kong bahay. At pareho ang mga bagay na ito ay maaaring maging totoo ng sabay. Sagot niya na may karunungan na nagmumula lamang sa mga taon ng pagpapayo sa mga sirang pamilya. Ang tanong ay, paano mo mahahanap ang balanse sa pagitan ng pag-ibig at respeto? Ito ang tanong na may 1,000,000 piso. Literal. Dahil mayroong mga piso sa isang buwan na naghihintay ng aking sagot. Mayroong isang buong kasal na naghihintay ng aking desisyon. Mayroong 200 tao na naghihintay upang malaman kung saksihan nila ang isang seremonya o isang kalamidad ng pamilya. At habang hinihintay ng lahat ang aking sagot, isang lubos na bagong ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Isang ideya na walang sino man ang nakonsidera. Maging ako hanggang sa sandaling iyon. Isang ideya na magbabago sa lahat magpakailanman. Ang ideya na nabuo sa aking isip ay napakasimple at napakaperpekto. Kaya ikinagulat ko na hindi ko ito naisip dati. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking rocking chair. Lumakad ako sa gilid ng balkonahe at tiningnan ang lahat na naghihintay ng aking desisyon. Si Daniel sa kanyang gusot na tuksedo. Si Julia na may damit pangkasal na marumi mula sa putik. Si Padre Miguel na may kanyang walang hanggang pasensya. Ang 200 na guguluhan na bisita. At ang mga ehekutibo na sinusubukang mag-focus sa kanilang meeting sa kabila ng drama ng pamilya. Tama po kayo, sa wakas ay sabi ko na may boses na mas malakas kaysa sa inaasahan ko. May 200 inosenteng tao na dumating ng may mabuting intensyon para ipagdiwang ang inyong pag-ibig at totoo na karapat-dapat silang masaksihan ang isang seremonya, hindi isang kalamidad ng pamilya. Nagningning ang mga mata ni Julia sa panibagong pag-asa. Ibig po bang sabihin ay tutulungan niyo po kami? Ibig sabihin ay gagawa ako ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa tulungan kayo. Sagot ko na may ngiting nagmula sa aking kaluluwa.
Tuturuan ko kayo kung paano mag-organisa ng isang event sa tamang paraan. Lumakad ako patungo kay Ricardo, na inoobserbahan ng lahat na may propesyonal na paghanga, na parang isang taong humaharap sa mga krisis sa event araw-araw. Ricardo, gaano katagal kailangan ng iyong mga kliyente upang tapusin ang kanilang meeting? Kung bibigyan natin sila ng insentibo upang mapabilis ang proseso? Tiningnan ako ni Ricardo nang may tunay na pagkagulat. Anong uri po ng insentibo, Aling Nena? Isang 50% diskwento sa upa at isang imbitasyon na manatili at saksihan ang isang napaka-eksklusibong improvised na kasal. Nagningning ang mukha ni Ricardo na parang nakatuklas siya ng ginto. Aling Nena, napakaganda po niyan para sa aking kumpanya. Ang isang corporate event na susundan agad ng isang intimate wedding ay ang uri ng versatility na maglalagay sa amin sa mapa ng negosyo. Gaano katagal ang kailangan ninyo? Sa mga insentibong iyon, matatapos po sila ng alas 4:30. Binalingan ko sina Daniel at Julia na tumitingin sa akin nang hindi lubos na naiintindihan ang pinaplano ko. Narito ang aking panukala. Sabi ko sa kanila na may awtoridad ng isang taong sa wakas ay kinuha ang kontrol sa sarili niyang buhay. Gaganapin ang seremonya sa kasal dito sa aking bukid pagkatapos ng 4:30 ng hapon. Salamat po, inay. Salamat po. Sigaw ni Daniel, sinusubukang yakapin ako. Ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Hindi pa ako tapos. Gaganapin ang seremonya sa aking mga kondisyon, sa aking mga patakaran. At sa paraang sa palagay ko ay nararapat. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maaari mong hiwain ng gunting. Alam ng lahat na ididikta ko ang mga termino. At walang sino man ang nakakaalam kung ang mga terminong iyon ay magiging katanggap-tanggap o hindi. Ano po ang inyong mga kondisyon, inay? Tanong ni Daniel na may halo ng pasasalamat at kaba. Unang kondisyon mula sa sandaling ito at magpakailanman. Anumang event na gusto ninyong idaos sa aking ari-arian ay kailangang konsultahin sa akin nang hindi bababa sa isang buwan ng maaga. Ikalawang kondisyon, magbabayad kayo ng 50,000 piso sa isang buwan na upa para sa paggamit ng bukid tuwing weekend. Dagdag pa ang lahat ng gastusin sa pagpapanatili. Sa ngayon, lahat ay naaayon sa kanilang ipinangako sa kanilang desperasyon. Ikatlong kondisyon sa seremonya ngayon, ako ay kinikilala ng publiko bilang may-ari at host ng lugar na ito. Ikaapat na kondisyon, pagkatapos ng seremonya, malalaman ng lahat ng bisita ang kumpletong kwento kung paano inorganisa ang kasal na ito. Pinanood ko habang unti-unting nagbabago ang mga mukha ni na Daniel at Julia mula sa pag-asa patungo sa pag-aalala. Ano po ang ibig niyo pong sabihin na malalaman nila ang kumpletong kwento? Tanong ni Julia na may maliit na boses. Ibig kong sabihin na sa panahon ng toast, ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano tayo nakarating sa sitwasyong ito. Paano ang 200 imbitasyon ay ipinadala nang hindi kinokonsulta ang may-ari ng ari-arian. Paano ang isang kumpletong kasal ay pinlano nang hindi ko alam. At paano halos nakansela ang lahat dahil walang sino man ang naisip na kailangan pang humingi sa akin ng pahintulot. Ang tingin ng lubos na takot sa kanilang mga mukha ay halos nakakatawa. Malinaw na mas gugustuhin nila ang anumang parusa kaysa sa pampublikong kahihiyan sa harap ng lahat ng kanilang pamilya at kaibigan. Inay, hindi niyo po ito magagawa sa amin, bulong ni Daniel. Ang pamilya ni Julia, ang aming mga kaibigan, lahat po ay mag-iisip na kami ay walang galang. At hindi ba? Tanong ko na may nakapipinsalang pagkasimple. Hindi ba kayo walang galang sa paggamit ng aking ari-arian nang walang pahintulot ko? Am I not the one who should feel humiliated for being treated like a housekeeper in my own house? Umakda si Padre Miguel. Aling Nena, naiintindihan ko ang inyong punto, ngunit ang pampublikong kahihiyan ay maaaring permanenteng makasira sa mga relasyon ng pamilya. Padre, nang may buong respeto, sagot ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang kawalang galang sa mga magulang ay permanenteng nakakasira rin sa mga relasyon ng pamilya.
Ang pagkakaiba ay ang aking kahihiyan ay pribado sa loob ng 20 taon, habang ang sa kanila ay pampubliko sa loob ng 20 minuto. Ito ay isang hindi matitinag na luhika, at alam iyon ni Padre Miguel. Dahan-dahan siyang tumango, kinikilala na mayroon akong balidong punto. "What if we accept all your conditions?" Jessica asked, her voice breaking. Kasama na ang pampublikong toast. Kasama na ang pampublikong toast? Nagkatinginan sina Julia at Daniel na may tahimik na komunikasyon na mayroon ang mga mag-asawa kapag humaharap sila sa mahihirap na desisyon. Nakita ko silang nagkakalkula mentally. Mas mabuti bang magkaroon ng kasal na may pampublikong kahihiyan o wala ng kasal? Wala na po bang paraan para makipagnegosasyon sa toast part? Tanong ni Daniel ng desperado. Magagawa po namin ang lahat ng iba pa, bayaran ng upa, laging ko konsulta sa inyo. Kilalanin kayo bilang host, pero iwasan lang po ang public speech. Hindi, sagot ko na may katatagan na ikinagulat ko. Tanggapin niyo ang lahat ng aking kondisyon o maghanap kayo ng ibang lugar para sa inyong seremonya. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang sandali na kailangan nilang magpasya kung ang kanilang pagmamataas ay mas mahalaga kaysa sa kanilang kasal. Ang sandali na kailangan nilang pumili sa pagitan ng pansamantalang kahihiyan at ang ganap na pagkawala ng kanilang espesyal na araw. Si Julia ang unang bumagsak. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi habang dahan-dahan siyang tumango. "Okay," bulong niya. "Tinatanggap po namin ang lahat ng inyong kondisyon. Lahat po iyon, kasama na ang toast." Tiningnan siya ni Daniel na naguguluhan. Pagkatapos ay tiningnan ako, at sa wakas ay tumango rin siya. "Okay po, inay, tinatanggap po namin." Nang sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa aking buhay. Ganap na kapangyarihan na halo ng poetic justice. Hindi ito malupit na paghihiganti. Hindi ito walang dahilan na kasamaan. Ito ay simple lamang ang natural na kahihinatnan ng kanilang sariling mga desisyon, na ipinakita sa paraan na matutunan ng lahat ang aral. "Perpekto?" sabi ko sa kanila na may ngiting nagmula sa kaibuturan ng aking kasiyahan. "Ricardo, pakiusap, kausapin mo ang iyong mga kliyente tungkol sa pagpapabilis ng event." "Padre Miguel, kailangan nating ayusin muli ang seremonya para 5:00 ng hapon. Daniel, pumunta ka at ipaalam sa lahat ng bisita na matutuloy ang kasal, ngunit may binagong schedule." Ang makina ng organisasyon ay agad na pinaandar. Tumakbo si Ricardo upang kausapin ang mga ehekutibo, na tumanggap ng balita ng may propesyonal na sigasig at personal na kuryosidad. Nagsimulang kalkulahin ni Padre Miguel ang mga oras para sa binagong seremonya. Nagsimulang makatanggap ng impormasyon ang mga bisita na magkakaroon ng kasal. Mas huli kaysa sa plano. At umupo ako sa aking balkonahe. Pinapanood habang ang aking bukid ay nagiging tagpuan para sa isang kasal. Na sa wakas ay matutuloy sa aking mga termino, sa aking mga patakaran, at sa pampublikong pagkilala na ang ari-arian na ito ay may pangalan at apelyido, Aling Nena Morales. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Ang bahagi kung saan malalaman ng lahat ng bisita ang kumpletong kwento. Kung paano tinuruan ng isang 70 taong gulang na lola ang kanyang anak at manugang, na ang respeto ay hindi pwedeng ipagpalit, na ang pagpapakatao ay hindi opsyonal, at na ang mga ina ay mayroon ding dignidad. Ang pinakamagandang bahagi ay ang toast na mental kong inihahanda. Ang talumpati na matatandaan sa loob ng ilang dekada sa lahat ng mga pagtitipon ng pamilya sa hinaharap. Nang 5:30 ng hapon, ang aking bukid ay nagbago sa isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Tinupad ng mga ehekutibo ang kanilang salita at natapos ang kanilang event sa tamang oras. Ngunit karamihan sa kanila ay nanatili bilang mga espesyal na bisita. Humanga sa ideya ng pagsaksi sa isang kasal ng pamilya pagkatapos ng kanilang business meeting. Para itong dalawang event sa isa. At ang pinaghalong corporate elegance sa drama ng pamilya ay lumikha ng isang natatanging kapaligiran.
Mukhang maganda si Julia sa kabila ng lahat ng stress ng araw. Ang kanyang damit pangkasal, bagaman medyo marumi mula sa kanyang desperadong pagtakbo, ay nanatiling kahanga-hanga sa ilalim ng ginintuang liwanag ng paglubog ng araw. Nagawa ni Daniel na ayusin ang kanyang buhok at ituwid ang kanyang kurbata. Bumalik ang ilan sa elegansa na dapat taglay ng isang ikakasal sa kanyang malaking araw. Ang 200 bisita ay sa wakas ay nakaupo na, bagaman sa isang lubos na magkaibang configuration kaysa sa orihinal na pinlano. Ang mga corporate chairs ay pinaghalo sa mga upuan sa kasal. Lumikha ng isang improvised ngunit functional na ayos. Ang altar ay inilagay sa ilalim ng aking paboritong puno ng mangga. Ang parehong puno na itinanim ko sa sarili kong mga kamay 3 taon na ang nakalipas. Si Padre Miguel, na may kakayahang umangkop na nabuo ng mga pari pagkatapos ng ilang dekada ng hindi inaasahang seremonya. Nagawa niyang lumikha ng isang solemne at magandang kapaligiran sa kabila ng pambihirang sitwasyon. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas habang binabasa niya ang mga panata sa kasal, na magbubuklod sa aking anak at manugang habang buhay, ngunit habang nakikinig ako sa mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Nakatuon ako sa sandali na darating pagkatapos ng toast, ang sandali kung saan malalaman ng buong pamilya, lahat ng kaibigan, lahat ng bisita ang kumpletong kwento, kung paano kami nakarating dito. Nang bigkasin ni Padre Miguel ang huling mga salita, maaari na ninyong halikan ang isa't isa bilang mag-asawa. Ang palakpakan ay napakalakas, 200 tao na nagdiriwang ng matagumpay na pag-ibig. Mga corporate executive na nakikisalamuha sa mga emosyonal na miyembro ng pamilya. Isang pagsabog ng kagalakan na pumuno sa aking hardin ng isang kahanga-hangang enerhiya. Lumapit si Ricardo na may hawak na baso ng champagne at isang wireless microphone. Aling Nena, oras na po para sa inyong toast bilang host. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang sandali na hinihintay ko. Ang sandali ng ganap na katotohanan. Dahan-dahan akong bumangon. Hinawakan ang mikropono na hindi na nanginginig ang aking mga kamay. At lumakad ako sa gitna kung saan makikita ako ng lahat ng perpekto. Ang katahimikan ay unti-unting kumalat. Hanggang sa 200 tao ang nakatingin sa akin ng may pag-asa. Naghihintay ng mga emosyonal na salita na karaniwang sinasabi ng ina ng ikakasal sa mga sandaling ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula ako na may boses na mas malakas at mas kumpiyansa kaysa sa kailanman. Ako po si Aling Nena Morales, ina po ni Daniel, at may-ari po ng magandang bukid na ito kung saan tayo nagdiriwang ngayon. Ang palakpakan ay agad at mainit. Sa ngayon, lahat ay tila lubos na normal. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa napaka-espesyal na araw na ito. Bagaman kailangan kong aminin na nalaman ko na magkakaroon ng kasal dito sa parehong paraan na nalaman ninyo sa pamamagitan ng imbitasyon. Isang bulong ng pagkalito ang nagsimulang kumalat sa mga bisita. Ang ilang tao ay nagkatinginan. Nang hindi lubos na naiintindihan ang sinabi ko. Kasi po, ang aking anak at manugang ay naghulog ng 200 imbitasyon na may address ng aking bukid. Nang hindi ako kinokonsulta kung sumasang-ayon ako na magkaroon ng kasal dito. Ang bulong ay naging lubos na katahimikan. Ang lahat ng mata ay nagsalit-salitan sa pagitan ng ikakasal, na may mga mukhang pula sa kahihiyan at sa akin, na patuloy na nagsasalita ng may hindi matitinag na katahimikan. Nalaman ko po noong Martes ng umaga nang tumawag ang taga-ayos ng bulaklak para ayusin ang mga dekorasyon. Isipin niyo po ang aking pagkagulat nang matuklasan na ang aking ari-arian ay nakompromiso para sa isang event na hindi ko alam na umiiral. Ang mga corporate executive na nakasaksi sa lahat ng drama ng hapon ay nagsimulang ngumiti na may paghanga. Kinikilala nila ang isang negosyante na ipinagtatanggol ang kanyang mga karapatan. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako bilang katulong para bilhin ang bukid na ito. 40 taon na naglilinis ng mga bahay ng iba. Iniipon ang bawat sentimo. Nangarap na magkaroon ng sariling lugar kung saan ako makakatira ng may dignidad sa aking ginintuang taon.
Bahagyang basag ang boses ko, ngunit nagpatuloy ako. At sa loob ng 10 taon na nanirahan ako dito, tinrato akong katulong sa sarili kong ari-arian. Ang katahimikan ay napakalalim. Naririnig mo ang hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng puno. Walang sinuman ang umasa sa ganitong uri ng talumpati sa isang kasal. Ngunit lahat ay lubos na nabighani sa kwento na nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Nang malaman ko po ang nangyari, gumawa ako ng desisyon. Inarkila ko ang aking bukid para sa isang corporate event sa parehong araw ng kasal, para turuan ang aking anak at manugang na ang ari-arian na ito ay may may-ari at ako ang may-ari na iyon. Ilang bisita ang nagsimulang tumango sa pag-aproba. Ang kwento ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan sa lahat. Pero sa huli, mas malakas ang pag-ibig ng pamilya kaysa sa nasaktang pagmamataas. At bagaman kinailangan kong gawin ito para makuha ang respeto na nararapat sa akin. Narito tayo. Ipinagdiriwang ang pag-ibig ni Daniel at Julia sa aking bahay, sa aking mga termino, sa aking mga patakaran. Ang palakpakan na sumunod ay iba sa nauna. Ito ay isang palakpakan ng paghanga, ng pagkilala, ng tunay na respeto para sa isang babae na ipinagtanggol ang kanyang dignidad. Kaya't nagtataas ako ng baso para sa ikakasal, na ngayon ay natutunan na ang respeto sa magulang ay hindi optional, na ang pagpapakatao sa iba ay mahalaga, at na ang mga ina ay mayroon ding mga karapatan at damdamin. Itinaas ko ang aking baso ng champagne, at ang buong pulutong ay ginawa rin ang pareho. Para kina Daniel at Julia, sana ay simulan nila ang kanilang pag-aasawa sa pag-unawa sa halaga ng mutual respect. Ang palakpakan na sumunod ay napakalakas. 200 tao na nagdiriwang hindi lamang ng isang kasal, kundi ng isang aral sa buhay. Napakaganda ang pagkakabigay. Pinalakpakan ng mga corporate executive ng may propesyonal na paghanga. Tumango ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya sa pag-apruba. Maging ang mga batang kaibigan ay tila nauunawaan na nasaksihan nila ang isang pambihirang bagay. Lumapit si Daniel na may luha sa kanyang mga mata at niyakap ako sa harap ng buong pulutong. "Patawad po, inay," bulong niya sa aking tainga. "Patawad po at inabot kami ng matagal para maintindihan." Sumunod si Julia na marumi ang kanyang damit pangkasal. At ang kanyang luha ng kahihiyan ay halo ng luha ng pasasalamat. "Salamat po sa pagligtas sa kasal sa kabila ng lahat, Aling Nena. Hindi po namin makakalimutan ang aral na ito." Ang natitirang bahagi ng pagdiriwang ay mahiwaga. Ang mga bisita ay patuloy na lumalapit upang batiin ako. Hindi lamang sa kasal ng aking anak, kundi sa paraan ng aking paghawak sa sitwasyon. "Napakabait na babae," sabi sa akin ng lola ni Julia na Italiano. "Sana mas marami pang ina ang may karakter mo," komento ng tiyuhin ni Daniel. Ang mga corporate executive ay perpektong sumama sa family party, nagpapalitan ng business cards, at nag-uusap tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap sa aking bukid. Hinahanap ako ni Ricardo bago siya umalis. "Aling Nena, pagkatapos ng nasaksihan ko ngayon, gusto ko pong mag-alok sa inyo ng eksklusibong kontrata. Ang inyong bukid at ang inyong personalidad ang eksaktong hinahanap ng aming mga pinaka-demanding na kliyente." Nang umalis na ang lahat at naiwan akong mag-isa, nililinis ang huling mga detalye. Umupo ako sa aking balkonahe at tiningnan ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa kalangitan sa gabi. Sa aking mga kamay, hawak ko ang dalawang bagay na wala ako nang magising ako kaninang umaga. Isang kontrata para gawing isang maunlad na negosyo ang aking bukid, at ang ganap na respeto ng aking pamilya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako ay isang bagay na hindi mahawakan o masukat. Ang katiyakan na hindi na ako muling papayag kaninuman, kahit pa sa sarili kong anak. Natratuhin ako ng mas mababa kaysa sa ako. Ang katiyakan na si Aling Nena Morales ay hindi lamang ang ina na nagsasakripisyo. Hindi lamang ang mapagbigay na lola. Hindi lamang ang katulong ng pamilya. Si Aling Nena Morales ay ang may-ari ng kanyang sariling kapalaran, ang ginang ng kanyang sariling bahay.
ang may akda ng kanyang sariling kwento. At ang kwento na iyon ay nagsisimula pa lamang sa pinakamagandang kabanata sa lahat. Ang kabanata kung saan sa wakas ay nirespeto ko ang sarili ko ng sapat para hilingin na respetuhin din ako ng iba. Sa edad na 70, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa aking buhay, na ang pag-ibig ng walang respeto ay hindi tunay na pag-ibig, at na ang pagtuturo ng respeto, kahit masakit, ay ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng isang ina sa kanyang mga anak. Lumipas ang 6 na buwan mula nang pinag-usapan na kasal sa bayan. At ang buhay ko ay nagbago sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Bawat umaga, nagigising ako sa aking bukid na may pakiramdam na hindi ko pa alam dati. Ang pakiramdam ng ganap na kontrol sa sarili kong buhay. Ang negosyo ng mga event ay umunlad ng higit pa sa aking pinakamalaking pangarap. Tinupad ni Ricardo ang kanyang pangako. At ang aking bukid ay naging pinaka-eksklusibong lugar sa rehiyon para sa mga eleganteng kasal at corporate meeting. Bawat weekend, nakakatanggap ako sa pagitan ng 150,000 at 250,000 piso para sa pag-arkila ng aking ari-arian. Pera na nagbigay sa akin ng pinansyal na kalayaan na hindi ko kailanman nagkaroon, kahit pa noong nagtatrabaho ako ng double shift bilang katulong. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay hindi ang pera. Ang pinakamagandang bagay ay ang respeto. Lubos na tinupad ni Daniel at Julia ang kanilang pangako. Bawat buwan, ideposito nila ang 50,000 piso sa upa ng sa oras. At hindi sila kailanman, ni minsan, nagpakita ng hindi ako kinokonsulta muna. Kapag gusto nilang gamitin ang bukid para sa isang family celebration, tumatawag sila sa akin ng linggo ng maaga. Magalang na nagtatanong kung available ang petsa at naghihintay ng aking sagot nang walang ipinagpapalagay. Ang unang pagkakataon na ginawa nila iyon 4 na buwan na ang nakalipas, halos umiyak ako sa emosyon. Tinawagan ako ni Daniel isang Huwebes ng hapon. Inay, pwede niyo po bang tingnan ang kalendaryo niyo? Gusto po naming ipagdiwang ang kaarawan ni Julia sa bukid sa susunod na Sabado kung okay po sa inyo. Kung okay po sa inyo. Mga salitang hinintay ko ng taon para marinig. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay ang paraan ng kanilang pagtrato sa akin kapag nandito sila. Hindi na ako ang katulong na naghahanda ng pagkain at naglilinis pagkatapos ng mga party. Ngayon, ako ang respetadong host, ang may-ari ng bahay, na nakaupo sa ulo ng mesa habang sila ang bahala sa pagsisilbi at paglilinis. Ang unang pagkakataon na iginiit ni Julia na maghugas ng plato pagkatapos ng isang family dinner, labis akong nagulat na hindi ko alam ang gagawin. Aling Nena, sapat na po ang inyong pagod sa paghahanda ng masarap na pagkain. Kami na po ang bahala sa paglilinis. Parang nabubuhay ako sa isang paralel na mundo, kung saan sa wakas ay tinrato akong matriarka na dapat ako noon pa. Ang mga apo, syempre, ay bumibisita pa rin sa akin. Hindi isinakatuparan ni Julia ang kanyang banta na ilayo sila sa akin. At ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Kailangan ng mga bata ang kanilang lola, gaya ng kailangan ko sila. Ngunit maging ang relasyon sa kanila ay bumuti. Dahil ngayon, nakikita nila ako bilang ang makapangyarihang lola na humingi ng respeto. Hindi bilang ang mapagbigay na lola na laging sumusuko sa lahat. Alam ng buong bayan ang aking kwento. Sa loob ng ilang buwan, ako ang paksa ng usapan sa palengke, sa simbahan, saan man. Ang ilang kababaihan ay lumalapit sa akin para sabihin sa akin ang kanilang sariling kwento ng kawalang galang sa pamilya. Aling Nena, paano mo nahanap ang tapang na ipagtanggol ang sarili mo? Tanong sa akin ni Aling Luz sa tuwing nagkikita kami. Ang sagot ko ay laging pareho. Hindi ko po nahanap ang tapang. Binuo ko po ito araw-araw. Sa bawat pagkakataon na nagpasya ako na karapat-dapat ako sa mas mabuti. At totoo iyon. Hindi ito isang sandali ng biglaang katapangan. Ito ay mga taon ng naipong kahihiyan. Hanggang sa wakas ay sinabi ko na, tama na. Nakatanggap ako ng 3 panukala sa kasal mula sa mga byudo sa bayan, na humanga sa aking matibay na karakter at pinansyal na kalayaan. Magalang akong nagpasalamat sa kanila.
Ngunit ipinaliwanag na sa edad na 70, natutunan ko sa wakas na maging masaya sa aking sarili. At hindi ko ipagpapalit ang kaligayahan na iyon sa anuman. Ang aking bukid ay naging simbolo sa bayan. Ang mga kabataang babae ay lumalapit sa akin para humingi ng payo kung paano magtakda ng mga limitasyon sa kanilang pamilya. Ang mga matatandang ina ay nagkukuwento sa akin kung paano nila ginamit ang aking kwento para turuan ang kanilang mga anak na may edad na ng respeto. Maging si Padre Miguel ay binabanggit ang aking kaso sa kanyang mga sermon tungkol sa paggalang na dapat nating ibigay sa ating mga magulang. Ang negosyo ng corporate event ni Ricardo ay naging isang maunlad na pakikipagtulungan. Mayroon na akong mga event na nakaschedule hanggang sa katapusan ng taon. At ang waiting list para sa pag-arkila ng aking bukid ay 3 buwan ng haba. Malalaking kumpanya, mayayamang pamilya, maging mga regional celebrity, ay natuklasan ang maliit na paraiso na ito na binuo ko sa loob ng 40 taon ng pawis at luha. Ngunit bawat gabi, kapag umalis na ang mga bisita at namatay na ang mga ilaw, umupo ako sa aking balkonahe na may tasa ng kape at tiningnan ang mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa kalangitan sa gabi, na may kasiyahan na hindi ko pa alam dati. Hindi lamang ito ang kasiyahan ng perang kinita o respetong nakamit. Ito ang malalim na kasiyahan ng pag-alam na ako sa wakas ang nararapat. Hindi na ako si Aling Nena, ang katulong. Hindi na ako si Aling Nena, ang inang nagsasakripisyo na tahimik na nagdurusa. Hindi na ako si Aling Nena, ang mapagbigay na lola na tumatanggap ng anuman para lang maiwasan ang away. Ngayon, ako si Aling Nena Morales, isang matagumpay na negosyante. Isang respetadong matriarka, isang babae na nagtanggol sa kanyang sarili. Ang tila huli na para baguhin ang mga bagay. Si Aling Nena na nagturo sa kanyang mga anak na ang tunay na pag-ibig ay kasama ang respeto at na ang respeto ay hindi inihihingi, ito ay hinihingi. At bawat gabi bago ako matulog, bumubulong ako ng isang maliit na panalangin ng pasasalamat. Hindi para sa kasal na halos nakansela. Hindi para sa conflict na halos sumira sa pamilya, kundi para sa pagkakaroon ng tapang sa edad na 70, na isulat ang katapusan ng sarili kong kwento, sa halip na hayaang iba ang sumulat nito para sa akin. Dahil hindi kailanman huli ang lahat para simulan ang pagrespeto sa sarili. At hindi kailanman huli ang lahat para turuan ang iba kung paano tayo dapat tratuhin. Ito ang aking kwento, ito ang aking tagumpay, ito ang aking buhay. Sa wakas ay nabuhay ayon sa aking mga termino. 6 na buwan na ang lumipas at masasabi kong ibang-iba na ang aking buhay. Ngayon, may kontrol na ako sa aking sarili. Ang aking bukid na dating pinagmulan ng sakit ay naging maunlad na negosyo. Kumikita ako ng malaki bawat weekend na nagbigay sa akin ng kalayaang pinansyal. Sina Daniel at Julia tumupad sa kanilang pangako. Buwan-buwan, nasa oras ang upa at humihingi na sila ng permiso bago gumamit ng aking ari-arian. Ang mga apo, syempre, ay patuloy na bumibisita. Ngayon, kilala ako bilang si Aling Nena Morales, isang matatag na may-ari ng sarili kong buhay. Natutunan ko at natutunan nila na ang pag-ibig ay kailangan ng respeto. Ito ang pinakamahalagang aral.